Samantala, suicide bombing naman ang nangingibabaw pa rin daw na anggulo ng investigasyon ng NBI sa pagsabog sa cathedral sa Hulo noong linggo. May mga natagpuan kasing bagong mga ebidensya na magbibigay ng bigat sa anggulong ito. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Isang panibagong lead ang nabuo ng NBI at ng Special Investigation Task Group matapos nilang ma-recover kahapon ang mga hibla ng buhok, bahagi ng spinal column o buto sa likuran at ang pinaniniwala ang parte ng cranial nerves o yung bahagi ng bumbunan ng tao. Ang mga ito, posible daw na nagmula sa iisang tao. Magkakatabing na-recover ang mga parte ng katawan sa pwesto ng choir na nasa mas mataas na bahagi ng pwesto ng mga nagsisimba. Iniimbestiga ng NBI kung ito ang umano'y suicide bomber. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, kinukuna na ng statement ng NBI ang isang testigong kabilang sa mga nasabugan. Sa inisyal na kwento niya, 8:10 ng umaga, pumasok daw siya sa simbahan at napansin ang isang tila hindi raw mapakaling babaeng nakabackpack sa may center aisle. Ilang sandali pa, sumabog na raw ang una at kalawang bomba. Hindi na raw nakita ng testigo ang nakabackpack na babae pagkatapos ng mga pagsabog. The intelligence received before should complement what we are doing now. Kailangan namin yon to reconstruct para malaman ng EOD natin kung ano, gaano kalaki at ano yung ginamit dyan. Nag-walkthrough at nagsagawa na ng post-blast investigation ang NBI Western Mindanao Regional Office at Counter-Terrorism Division na nakabase sa NBI headquarters sa Maynila. As you see it, itong altar side, konti ang damage. But from left to right or right to left, medyo ang devastation dito. Tingnan nyo naman. So, it show a telltale sign kung ano nangyari dyan. Tiwala ang NBI na kahit marami nang nakapasok sa blast site, marireconstruct pa rin nila ito at makakakuha pa rin sila ng mga ebidensya. Checkin dyan yung authorship ng bomb, kung sino gumawa yan, etc. I-relate yan ng bomb data center natin kung meron similar bomb of this magnitude or effect. Sa barangay Langhog sa Patikul, Sulu, mga putok ng mortar ang umalingaw-ngaw. Bahagi yan ng operasyon ng militar para matugis sa mga miyembro umano ng Abu Sayyaf na namataan sa lugar. Nagkaroon din ng armed encounter ng dalawang grupo. Few meters from that encounter site, nakita rin yung kanilang temporary harbor site. Kaya lang, dahil nga sa taktika ng kalaban na kung sa tingin nila dihado sila, tumatakbo sila eh. Hindi tiyak kung may napatay sa panig ng kalaban na agad daw nagtakbuhan. Emil Sumangil, GMA News.